Kabilang na siguro ang vlogger na ito sa top 5 Kupal of the Year ng 2024. Paano ba naman kasi? Ma'am, huwag po kayo mag-video. Gusto niyo po ba tayo mag-videoan? Hindi. Ano lang kami. Hindi. Gusto niyo mag-video tayo? Walang problema ko. Sinabi mo kuya. Hindi po ako sinungaling. Ang mga detalye at mga dapat mong malaman tungkol sa business model ng Kolokoy na ito ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan, and the story goes like this. Para mabilis na lang buddy, ang taong ito ay sikat at kilalang vlogger sa car community. Ang kanya kasing Facebook page ay mayroong over 1.3 million followers at sa kanyang second account naman ay mayroon siyang almost 500,000 followers. Tapos meron pa siyang personal account na meron namang 700 plus thousand followers. So sikat talaga, 2 million followers combined. Nagbebenta siya ng mga segunda manong sasakyan na kanya namang ipinupost sa kanyang mga page. Mirage G4 mga bossing, 245 negotiable. Chevrolet Spark 210 negotiable. Montero 480 na lang negotiable pa. Honda Civic SIR body bossing na manual transmission, 225 negotiable. Tapos available pa si Jazzy 420 negotiable mga bossing. Honda Jazz. Tapos meron tayo ditong Isuzu Crosswind na 2014 model mga bossing, 330 negotiable. Kung hindi mo pa napapansin buddy, ay madalas niyang sinasabi ang salitang negotiable. However, ang salitang ito buddy ay isa ring kasangkapan ng mga negosyante upang makaisa malamangan ang kanilang mga customer. Halimbawa, kunyari nakabili sila ng kotse sa halagang 100k. Masaya na sila kung mabenta nila ito ng 130 kasi may tubo ng 30,000. Ngayon, ang gagawin nilang teknik gagawa nila ito ng video at sasabihin na 170k na bigla yung kotse. Tinatungan nila ng imaginary 40,000 value, sabay ipapasok ang katagang negotiable. Tinatawag itong isang uri ng pang-highball sa isang produkto. Ikaw naman dahil wala kang alam on how the business works ay pupunta ka doon. Magsisimula kayo ngayon sa quote-unquote tawaran sa presyong 170. Tinawaran mo ito kunwari ng 165, 160, tapos sabihin na natin na nagkasundo kayo sa halagang 150,000 pesos. Ngayon, bilang bumili ng kotse ay feeling poging-pogi ka na kasi pakiramdam mo ay naisahan mo yung nagbenta sa iyo kasi ikaw ang nasunod sa gusto mong presyo. However, sa binigay kong halimbawa, masaya na sila sa 130. Pero binili mo pa rin ito sa halagang 150, di yung inaasahan sana nilang 30,000 lang na tubo, naging 50,000 na. Naging mas masaya pa ngayon yung nagbenta. Hindi lang ito para sa mga sasakyan, kundi sa mga gadgets din, house and lot, o kung anumang ibinebentang segunda mano. Tapos may caption na negotiable. So beware buddy sa mga ganitong galawan. Budol Education 101. Ngayong nagkaroon na tayo ng kaunting kaalaman tungkol sa kanyang business strategy ay tumpukin na natin ang kanyang issue. October 9, 2024 nang may isang pamilya ang bumili ng sasakyan sa kanilang garahe, isang old model na Mazda, and y'all probably already know the basics na matapos magkabayaran ay wala pang ilang oras ay biglang tumirik yung binili nilang sasakyan. And just like any other person ay sinubukan nilang humingi ng tulong dito kay AC Garage para sana mapaandar yung kotse at maiuwi ng bahay. Pero imbes na tulungan ay ang sagot ng magaling na si AC Garage ay kuha ka ng lighter boss, sindihan mo. Now, hindi pa natin alam ang side ni AC Garage sa pangyayaring ito, pero ang sabihin, ang mga katagang ito sa iyong customer na kakabili lang sa iyo ng auto ay masasabi kong tama, totoo nga ang hinala ko. Hindi ako maaaring magkamali. Isa ka nga palang kupal. Kupal ka ba?
Kasabay ngayon ng post na ito ang video ng pag-uusap ng magkabilang panig. Sige, tanungin kita kung may alam ko sa loob. Kami ngayon. Hindi nga, bossing. Huwag ka magalit. Hindi ako nagagalit, bossing. Ganito lang talaga magsalita. At sa pagkakataong ito ko na talaga masasabi na certified na may pagkakupal talaga itong si AC Garage. Mga boss, bali meron tayong tinakbong unit ngayon and babayaran na ng ating financer. Ang business model kasi niya ay parang chess. Touch move, as is, where is ang labanan. Which is, don't get me wrong buddy ha, it is a legit business model nga naman. However, a legit but very deceptive, mapanlin lang para sa mga mamimili. Alam na automatic yun. Pag nabayaran mo na yung unit na yun, automatic yung assist na rin, boss. Unrefundable. Ano yan, boss? Second hand yan. Second hand yan at hindi namin binibenta yung brand new sa inyo. Kasi nga, bossing, kahit modelo nagkakasira. Bossing, ang pagbili ng second hand, kahit segundo pa lang, bossing, pag yan tinilig sa inyo, para nagutan nyo, hindi namin tinilig sa inyo na bilhin yan. Tama? Ganito kasi yung pagbayad namin. Bossing, wala na ako doon. Basta tayo may kasulatan tayo. Oo nga, bossing, may kasulatan nga tayo as is where is. Ayun na nga AC Garage, hindi naman ibig sabihin na second hand. Sira na ang ibig sabihin. Ika nga sa dictionary, owned or used by someone else. Hindi naman owned or used and broken by someone else. Hindi naman siguro nag-e-expect yung buyer ng brand new na itsura ng auto, kundi working condition lang ay pupwede na. Sa video ay mayroon namang magaling na solusyon si AC Garage para maayos yung kotse ng bumili, pero in buyer's expense. Kasi hindi naman namin napinili sa inyo. So ngayon, ang pinagtutulong namin sa inyo is kontakin kayo may kanya. Then may kailangan siya mga ano ito gagawin. I-detect ko ano yung problem kung bakit nagkagawin. Pero kung sakali mo may kailangan palitan pyesa, pananagutan niyo. Ma'am, kung buo kayo mag-video, gusto niyo po ba tayo mag-videoan? Tingnan mo na buddy, may kakilala naman palang mekaniko itong si AC Garage pero ang benta niya ay as is, where is pa rin. The reason? Kasi alam niya na kaya mura niyang ibinebenta sa iba kasi palyado na yung iba niyang mga auto. Hindi ko magets buddy kung bakit may kakilala naman pala siyang mga mekaniko. Bakit hindi niya pa ikondisyon yung mga benta niyang auto bago sana ibenta sa iba para alam mo yon, walang halong panlilin lang na magaganap. Magkano lang naman na i-PMS o preventive maintenance ang mga kotse. Alam mo yon, palit langis, palit ng brake pads, gulong, etc. Pero hindi niya yon ginawa kasi una pa lang hugas kamay at iwas responsibilidad na siya sa kanyang mga ibinebenta kasi nga daw ay may kasulatan. Ngayon, matapos ang video na ito buddy ay meron pang kasunod. Kanino na po binili yan? AC Garage. Ito po may ginagawa tayong Mazda ngayon dito sa shop namin sa RNA. Kabibili lang nila ng Mazda nila 7 days pa lang. Ngayon paglabas pa lang daw nila nag-overheat. Tapos binalik nila binila nila kay Boy AC Garage daw sa dito sa may General Trias no. Nung tiningnan ko kanina kasi ayaw na tanggapin ng shop ng binila nila. Ito na naging resulta ng langis niya, sobrang itim na, nag-blow by na yung makina. Ang video naman kung saan dinala ng buyer yung binili niyang kotse sa isang talyer and lo and behold, palit makina na agad. Papalitan po yung mangyari doon, papalitan yung makina niya. Oo. So hindi naman makatarungan yon. Binili nila 7 days pa lang tapos sabihin wala nang warranty. No, ito nagpalit na makina, magkano halaga ng makina nito? Matapang, maangas, pasigaw-sigaw ka dun. Ano ba sabi ko? Ano ba sabi ko ya? Maangas si Boy AC Garage. Nalaman din natin ang presyo kung magkano niya ito binili. Magkano bili niyo kuya? 160 Pro. 160 to? Sinabi rin na tila may kapit si AC Garage doon sa barangay nila kasi ayaw daw silang i-entertain at bigyan ng blatter report. Isa na rin siguro sa dahilan ay yung ipinagmamalaking kasulatan ni AC Garage na as is, where is yung mga unit na ibinibenta niya. And that's pretty much the whole story.
Ngayon, hindi ko alam kung bakit ipinagalaw nila sa iba yung sasakyan sa ibang mekaniko. Kasi by doing this ay lalo mo pang binigyan ng rason si AC Garage na wag na kayong tulungan. Kasi pwede niyang sabihin na ay hindi namin po pwedeng ayusin yan kasi ipinagalaw muna sa iba. Malay ba namin kung ano-ano yung mga ginalaw sa sasakyan kaya lalong nagkasira-sira. Parang yung mga PMS sa kasa na pag ipina-PMS mo yung sasakyan mo sa labas mavo-void yung warranty ng iyong biniling brand new na sasakyan. Sa kabilang banda naman, on this whole story ay siguradong maapektuhan nito ang mga matitinong dealer na maayos na nagbebenta o gumagawa ng sasakyan. Magkakaroon kasi ng stigma yung mga buyer sa pagbili ng mga segunda manong kotse. You see, may mga matitinong dealer ng kotse naman, yung tipong bago nila i-release yung unit na ibinibenta nila ay may warranty at sinisiguradong in good condition talaga yung mga ibinibenta nilang mga kotse. Hindi tulad nitong si AC Garage na murang-mura nga pero mapapamura ka talaga. Lesson of the story? Siguraduhin lang na matino ang tao na iyong pagbibilhan at kung maaari ay i-test drive nyo ng mahabang-mahaba. Magdala rin kayo ng sarili nyong mekaniko. Magkano lang naman yun buddy? 1,500? 2,000? O minsan kahit pagmeryendahin mo lang yung kaibigan mo na maalam sa kotse pupwede na. Kumpara mo naman sa hundreds and hundreds of thousand na gagastusin mo pambili ng iyong bagong auto. Para naman sa mga dealer, kondisyonin nyo na yung mga auto nyo bago nyo ibenta sa iba. Kasi hindi naman lahat ay kayang kumuha ng mekaniko o maalam sa kotse. Kayo-kayong mga dealer ang may kapasidad na siguraduhin okay ang mga kotse o edi kayo na rin ang magpa-check up. Hindi yung isisisi nyo pa sa buyer kasi hindi sila nagdala ng mekaniko. You should make their life much easier. Mga milyonaryo na kayo kaya nga ang dami nyong mga sasakyan. Kaya bilang tulong nyo na rin ay siguraduhin nyo na sanang maayos yung mga ibinebenta ninyo. So ayun, nang pumutok ang issue na ito ay nalaman ng libo-libong mga tao na bulok-bulok pala yung mga kotseng ibinebenta ni AC Garage. Hit or miss ang mga kotseng ito. Alam niya yon kaya nga walang warranty ang mga kotse niya. So sa mga katuwid sa halagang 160,000 pesos ay maaring wala nang bumili ng mga kotseng ibinebenta niya. Ikaw ba namang sabihan nang bili ka ng lighter, sindihan mo, mapapapasbos ka na lang kahit gaano kamura. You see, ang naisip ko lang na totoong magbe-benefit sa mga ganitong galawan ay yung mga tao na maalam sa kotse o may kakilalang pagawaan ng kotse kasi sila na rin mismo yung magpapagawa. Pero kung wala kang alam sa kotse ay you better off mag brand new na hulugan na lang tapos yung kunin mo yung pinakamura, yung pinaka sa pinaka base model. Huwag nang pangarapin yung malaki o magarang kotse tapos yung kapasidad mo sa buhay o budget mo pang motor lang. Kung ang rason mo sa pagbili ng kotse dalhin ka from point A to point B, hindi mabasa pag umuulan o pangsakay ng iyong maliit na pamilya, ay you will never go wrong sa worth 500,000 brand new tapos 10k per month na kotse. Again, choose your second-hand dealer wisely. Huwag yung murang-mura nga tapos mapapamura ka. Siguraduhin din na maayos at nagkakaintindihan kayo sa terms ng binili mong segunda manong auto. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.